Sa isang maliit na baryo sa probinsya, lumaki si Liza Manalo. Isang simpleng dalaga na puno ng pangarap. Anak siya ng isang mangingisda at isang labandera. Bata pa lang ay mahilig na siyang mag-drawing ng mga bahay at gusali, gamit lamang ang lapis at lumang papel na nakukuha niya mula sa mga itinapong gamit ng eskwelahan. Madalas siyang mapagalitan ng ina kapag nakikita itong nagtatagal sa pagguhit kaysa pagtulong sa gawaing bahay. Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang puso, alam ni Liza na iyon ang tanging bagay na nagbibigay ng kulay sa kanyang buhay. Liza, anak, paano naman pwede mo munang itabi ang mga drawing mo at tulungan mo ko rito sa labada? Opo, Nay, sandali lang po. Matatapos ko na to. Sagot niya habang tinatapos ang isang maliit na sketch ng bahay na may mataas na bubong at malawak na bintana. Lumipas ang mga taon, naging mas malinaw kay Liza ang kanyang pangarap. Gusto niyang maging isang arkitekto. Kaya noong siya ay nagkolehiyo, pinilit niyang kumuha ng kursong architecture sa isang pampublikong unibersidad sa Maynila. Ngunit hindi nagtagal, naging mabigat ang pasanin ng pamilya. Ang kanyang ama ay nagkasakit at hindi na makapagpatuloy sa pangingisda, habang ang ina naman ay nagpatuloy sa paglalaba, ngunit hindi na sapat ang kinikita. Isang gabi, matapos ang klase, naabutan siya ng ina sa dormitoryo na umiiyak habang hawak ang mga resibo ng matrikula. Anak, kung hindi mo na kaya, pwede naman tayong huminto muna. Mas mahalaga ang kalusugan ng tatay mo, ani ng kanyang ina na halatang nagpipigil din ng luha. Hindi na nakasagot si Liza at tuluyang napayakap na lang siya rito. Doon niya napagtanto na kailangan niyang isakripisyo muna ang pangarap para sa pamilya. Matapos ang isang semestre, tuluyan na siyang huminto sa pag-aaral. Dumating siya sa puntong naghanap ng trabaho para matulungan ang pamilya. Naging tindera siya sa palengke, tagapunas ng mesa sa mga karinderya. Hanggang sa isang araw ay nakahanap siya ng regular na trabaho bilang isang janitress sa isang tanyag na kumpanya ng arkitektura sa Makati. Sa unang araw niya bilang janitress, dama niya agad ang bigat ng sitwasyon. Nakasuot siya ng simpleng uniform na kulay asul, may dalang mop at timba. Habang naglilinis ng sahig, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba na may natatawa. Uy, ayan na si bagong janitress. Ang bata pa pero heto, tagalinis lang, bulong ng isang empleyado. Hindi iyon nakaligtas sa pandinig ni Liza, ngunit gumiti na lamang siya. Sa kabila ng lahat, nakikita niya sa dingding at mesa ang mga blueprint at sketch ng mga gusali. Mga disenyo na minsan ay pinangarap niyang gawin. Tuwing break time, hindi siya agad kumakain. Imbes, sumisilip siya sa mga mesa ng mga architect na nag-iiwan ng kanilang mga plano. Pinagmamasdan niya ang bawat linya, bawat sukat at bawat detalye. Doon siya muling nakaramdam ng pag-asa. Isang gabi, habang naglilinis ng conference room, napansin niyang may naiwan na lumang kopya ng isang architectural design. Pinulot niya ito at umupo sandali. Kumuha siya ng maliit na notebook mula sa kanyang bulsa at sinimulang gayahin ang disenyo. Ngunit may binago siyang ilang detalye upang mas gumanda ang istruktura. Kung ako ang gagawa, mas dadagdagan ko ng bintana dito, tapos mas malapad na balcony. Bulong niya sa sarili habang patuloy na nagdodrawing. Dumating ang supervisor niya at nakita siyang nagsusulat. Liza, ano yung ginagawa mo? Hindi ka rito para magdodrawing, kundi para maglinis. Baka madisiplina ka niyan. Mabilis niyang isinara ang notebook at ngumiti. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya kayang bitawan ang pangarap. Kaya gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, umuuwi siya sa maliit na inuupahang kwarto sa isang lumang boarding house. Doon siya nag-aaral gamit ang mga libreng modules na nakuha niya online at mga lumang libro ng kanyang kaibigan. Kahit madilim at halos walang kuryente, nagsisindi siya ng maliit na lampara at patuloy na nag-aaral. Minsan ay napapansin siya ng kasamahan niyang janitor na si Aling Rosa.
Liza, bakit di ka pa natutulog? Bukas maaga pa tayo ulit. Mumingiti lang siya at sasagot ng, may binabasa lang ako, Aling Rosa. Gusto ko kasing matuto pa. Unti-unti, ang kanyang simpleng buhay bilang janitress ay napupuno ng dalawang mukha. Ang isa'y tagalinis para sa pamilya at ang isa'y isang tahimik na mag-aaral na pilit binubuhay ang pangarap na maging arkitekto. Sa kabila ng kahirapan, hindi siya nawala ng pag-asa. Araw-araw niyang pinapaalala sa sarili, hindi habang buhay janitress ako. Balang araw, gagawa rin ako ng mga gusali na ipagmamalaki ng lahat. At sa bawat guhit na nagagawa niya sa kanyang maliit na notebook, mas lalo siyang nahuhubog. Hindi niya alam, ang simpleng pangarap na iyon ang magdadala sa kanya sa sitwasyong magpapayanig sa buong kumpanya, ang araw na may CEO na sisigaw ng, iharap niyo sa akin ang pinakamagaling na architect at siya mismo ang magtataas ng kamay. Copy ends here. Si Don Alejandro Villarosa ay isa sa mga pinakakilalang pangalan sa larangan ng negosyo at konstruksyon sa buong bansa. Kilala siya bilang isang istriktong pinuno na walang sinasanto pagdating sa kalidad ng trabaho. Sa kanyang mga kamay nakasalalay ang isa sa pinakamalaking kumpanyang nagdidisenyo at nagtataas ng mga gusali, ang Villarosa Construction and Design Corporation. Para sa iba, siya ay isang huwaran ng tagumpay. Ngunit para sa mga empleyado, siya ang taong kinatatakutan sa bawat galaw at desisyon. Don Alejandro, nandito na po ang mga board members para sa meeting, wika ng sekretarya habang kumakatok sa mabigat na pintuan ng kanyang opisina. Tahimik na tumayo ang CEO mula sa kanyang upuan at nagsuot ng coat. Ang kanyang matalim na mga mata at tuwid na tindig ay sapat na para bumalot ng kaba sa mga nakatasalubong niya sa pasilyo. Sa bawat tapak ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ng kumpanya, parang may kasamang bigat ng awtoridad na walang sino man ang makakapantay. Pagdating niya sa conference room, naroon na ang mga board members at ilang senior architects. Nakaayos ang mga makakapal na folders at mga presentation slides sa mesa. Binuksan ng isa sa mga senior architects ang pagpupulong. Sir, narito po ang initial draft ng proyekto para sa bagong mall na itinaguyod ng isang kilalang pamilya sa bansa. Kung maaprubahan po ito, magiging pinakamalaking proyekto natin na yung taon. Pinagmasdan ni Don Alejandro ang mga nakalatag na plano. Matalim ang kanyang tingin, waring sinusuri ang bawat detalye. Ilang minuto ang lumipas bago siya nagsalita. Ang linya rito, hindi praktikal. Ang disenyong ito, kung ipapatayo, magdudulot ng maraming structural issues. Sino ang gumawa nito? Tahimik ang lahat. Nagkatinginan ng mga architects na parang mga estudyanteng nahuling may pagkakamali. Isa sa kanila ang nagtaas ng kamay, halatang kinakabahan. Ako po sir, pero pwede naman pong i-adjust kung may problema. Matalimang titig ni Don Alejandro. Adjust? Kung ganyan tayo mag-iisip, wala na tayong mararating. Ang kumpanya natin ay kilala dahil sa perpektong disenyo, hindi sa mga adjustment na itinatago ang palpak. Naramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang boses. Isa lamang itong pagpupulong, ngunit para bang nasa korte ang mga empleyado. At si Don Alejandro ang hukom na walang kinikilingan. Maraming pagkakataon na sa loob ng kumpanya, ilang senior architects na ang natanggal dahil sa pagkukulang. Hindi nagtatapos sa kalidad ng disenyo ang pagiging istrikto ng CEO, maging sa oras at pag-uugali ng kanyang mga tauhan. Mataas ang kanyang pamantayan. Isang minutong pagkahuli sa trabaho ay sapat ng dahilan para ma-warningan. At 3 beses na pagkakamali ay tiyak na sibak. Ang mga shareholders ay hindi nagbabayad ng milyong-milyon para lang makakita ng mga disenyo na parang gawa ng baguhan. Dagdag niya habang isinara ang folder sa kanyang harap. Kung hindi natin mapapanatili ang kalidad, marami ang mawawalan ng tiwala sa atin. Napasandal siya sa upuan at huminga ng malalim. Sa totoo lang, hindi lamang galit ang nasa likod ng kanyang mga salita. Ramdam niya ang pressure mula sa mga shareholders at investors.
Ilang proyekto na ang na-delay nitong nakaraang taon at kung hindi agad masosolusyonan ang mga pagkakamali, posibleng bumagsak ang kumpanyang pinaghirapan niyang itaguyod. Pagkatapos ng meeting, pumasok siya sa kanyang opisina. Doon ay nakatambak ang mga dokumento at larawan ng mga natapos na gusali ng kumpanya. Sa dingding, nakasabit ang litrato ng kanyang ama na siyang nagtatag ng negosyo. Ang mukha ng ama ang palaging nagpapaalala sa kanya kung bakit siya ganoon ka-istrikto. Ayaw niyang mabahiran ng kahit paliit na kapintasan ang pangalan ng kanilang pamilya. Hindi pwedeng bumagsak ang Villarosa Construction. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang lumang larawan. Mas mabuti nang matakot sila sa akin kaysa mawalan ng respeto sa pangalan natin. Samantala, sa ibabang palapag ng kumpanya, patuloy si Liza sa kanyang trabaho bilang janitress. Habang pinupunasan niyang sahig, naririnig niya ang mga bulungan tungkol sa ugali ng CEO. Grabe raw si Don Alejandro sa meeting kanina. Halos mapahiya lahat ng architects. Ewan ko ba, parang wala siyang pinapalampas. Ang hirap ganyan, parang hindi ka makahinga. Nakikinig lang si Liza at ngumiti. Sa isip niya, naiintindihan niya ang dahilan kung bakit ganon ang isang tao. Hindi dahil gusto nitong manakot, kundi dahil ayaw nitong magkamali. At sa isang banda, hinangaan niya ang ganitong dedikasyon. Isang hapon, habang naglilinis siya sa hallway malapit sa opisina ng CEO, aksidenteng nabangga siya ni Don Alejandro. Bumagsak ang hawak niyang balde at kumalat ang tubig sa marmol na sahig. Ay, pasensya na po, sir. Mabilis na sambit ni Liza, sabay punas ng sahig gamit ang mop. Tumingin si Don Alejandro sa kanya. Malamig ang mga mata. Mag-ingat ka. Hindi ito lugar para sa kapabayaan. Opo sir, pasensya na po. Sagot niya nang nakayuko. Sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang respeto sa CEO. Nakita niya ang isang tao na walang kapaguran sa pagpapanatili ng disiplina. Isang taong malayo sa kanya, ngunit tila may pinagdadaanan ding bigat sa likod ng kanyang mahigpit na panlabas na anyo. At habang patuloy na umiikot ang araw sa kumpanya, mas lalo pang tumitindi ang pressure kay Don Alejandro. Palapit ng palapit ang deadline ng bagong proyekto at ang banta ng kabiguan ay lalong nagpapainit ng kanyang ulo. Hindi niya alam, sa mga darating na buwan, isang tao mula sa pinakailalim ng kanilang organisasyon, isang janitress, ang siyang magiging susi sa kanyang pinakahinihintay na solusyon. Copy ends here. Isang maulang umaga nang pumasok si Liza sa kumpanya. Basang-basa ang kanyang sapatos dahil sa baha sa kalsada. Bitbit ang lumang payong na may butas, pinilit niyang wag malate. Sa mga ganitong araw, mas mahigpit si Don Alejandro, isang minutong pagkahuli ay may katapat na parusa. Kaya't dali-dali siyang pumasok, nagpalit ng uniform sa maliit na locker room ng mga janitor at agad nagsimulang maglinis sa ikatlong palapag kung saan naroon ang mga opisina ng mga senior architects. Habang nakayuko siyang nagmop ng sahig, dumaan si Don Alejandro na halatang galing sa isang maagang pagpupulong. Suot nito ang kanyang mamahaling coat at dala ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga plano. Abala siya sa pagbasa at hindi na malayang mababangga ang nakaluhod na si Liza. Aray! Muntik nang matumba si Liza at kumalat ang tubig mula sa kanyang timba. Tumapon ito sa gilid ng mamahaling sapatos ng CEO. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang nagmadaling magpunas. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya, linisin ko po agad. Napatigil si Don Alejandro at tinitigan siya ng malamig. Tahimik ang paligid, ang mga empleyado na nakakita ay natigilan din. Magtrabaho ka ng maayos. Ang kapabayaan, maliit man o malaki, ay may epekto sa lahat. Matigas nitong wika bago nagpatuloy sa paglalakad. Pasensya na po sir, bulong ni Liza habang pinupunasan ang sahig. Narinig niya ang mga pabulong na tawa ng ilang empleyado sa gilid. Grabe, janitress palang napapagalitan na ni Don Alejandro. Paano pa kaya kung arkitek ka rito? Bulong ng isa. Ngunit hindi na lang siya umimik.
Makalipas ang ilang oras matapos ang paglilinis, pumasok siya sa isang maliit na opisina upang magpunas ng mga mesa. Sa ibabaw ng isang desk, naiwan ang mga blueprint at sketches ng isang high-rise building. Napahinto siya at pinagmasdan ang mga linya. Kahit simpleng janitress lamang, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata tuwing nakikita niya ang ganoong mga guhit. Kung ako ang gagawa nito, mas maganda siguro kung palaparin ang espasyo rito. Bulong niya habang sinusundan ng daliri ang linya sa papel. Hindi niya namalayang pumasok si Don Alejandro para kunin ang folder. Anong ginagawa mo dyan? Malamig na tanong ng CEO. Dahilan upang mabitawan ni Liza ang lapis na hawak niya. Ay, pasensya na po sir. Pinupunasan ko lang po ang mesa. Hindi ko po sinasadya. Mabilis niyang sagot, halatang nanginginig. Pinulot ni Don Alejandro ang mga papel at tumitig muli kay Liza. Sa loob-loob niya, napansin niyang parang may kakaibang interes ang dalaga sa mga plano. Hindi tulad ng karaniwang janitress na basta lang lilinisin ang paligid. Ngunit pinili niyang huwag magkomento. Huwag mong pakikialaman ang mga yan. Hindi laruan ng mga plano. Mariin niyang sambit. Opo sir, pasensya na po. Sagot ni Liza at mabilis na lumabas ng opisina, bitbit ang kanyang mop. Habang naglalakad siya sa hallway, hindi niya mapigilang maramdaman ang hiya. Ngunit kasabay nito, may kakaibang apoy ang nagsindi sa kanyang puso. Ang pagkakataong makita at mahawakan ng mga blueprint ay parang pagbabalik sa kanyang dating pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na hindi sapat ang pagiging janitress lamang. Kinagabihan, sa boarding house, nagkwento siya sa kapwa janitress na si Aling Rosa. Aling Rosa, kanina muntik na akong mapagalitan ng todo ni sir. Nabangga ko siya at nakita pa niya akong nakatitig sa mga plano. Napailing si Aling Rosa. Anak, delikado yan. Ang CEO natin, hindi siya basta-basta. Kahit senior architects takot sa kanya, ikaw pa kaya? Huwag ka na lang lumapit sa mga ganoong bagay, baka mapahamak ka. Ngumiti si Liza ngunit hindi nagsalita. Sa kanyang isip, alam niyang hindi niya kayang pigilan ang sarili. Iba ang tawag ng kanyang damdamin sa sining ng arkitektura. Kinabukasan, habang naglilinis ng conference room, napansin niyang naiwan na naman ang ilang draft ng proyekto. Muling umupo siya saglit at sinubukang iguhit sa kanyang maliit na notebook ang ilang pagbabago. Hindi niya alam, napansin siya ng isang engineer na pumasok para kunin ang gamit. Uy, anong ginagawa mo riyan? Tanong ng engineer, si Mark, na kilala sa pagiging mabait at approachable. Ah, wala naman po sir. Mahilig lang po akong mag-drawing kahit janitress lang ako. Pasensya na po, baka istorbo ako. Nahihiyang sagot ni Liza. Ngumiti si Mark. Hindi, ayos lang. Ang ganda ng stroke mo ha. Parang may alam ka sa linya at sukat. Saan ka ba nag-aral? Medyo namula si Liza at napayuko. Nag-aral po ako dati ng architecture, pero hindi ko natapos. Kinapos po kami sa pera. Tumango si Mark, halatang humanga. Sayang naman, alam mo, may galing ka. Ingatan mo yan, baka isang araw magamit mo rin. Mula noon, nagsimulang mapansin ng iilang tao sa kumpanya na kakaiba si Liza. Hindi lamang siya isang tagalinis. Mayroon siyang kakaibang tapang na makiharap, kahit hindi niya sinasabi ng lantaran. At kahit pamalamig ang naging unang pagkikita nila ni Don Alejandro, isang binhi ng pagtingin ang naitanim sa CEO. Hindi pa niya alam kung ano, pero naramdaman niyang may kakaibang karakter ang dalagang janitress na iyon. Sa kabila ng lahat, nanatiling abala si Don Alejandro sa kanyang mga proyekto. Ngunit sa likod ng kanyang isip, bumabalik ang imahe ng dalagang nakatingin sa kanyang mga plano. Hindi bilang isang mapangahas na janitress, kundi bilang isang tao na may kakaibang interes at tapang sa larangan na kanyang pinaghirapan. Copy ends here. Sa paglipas ng mga linggo, mas nakasanayan na ni Liza ang kanyang trabaho sa kumpanya. Subalit kasabay ng kanyang pagtitiis ay ang araw-araw na pagdanas ng pangungutya mula sa ilang kasamahan. Madalas siyang tinutukso ng ibang janitor at ilang empleyado na tila ba ikinagagalak na makita siyang nahihirapan. Liza, ano ba yan? Nag-aartista ka na naman sa paglinis ng sahig? Pareho lang naman yan, dumi pa rin ang trabaho mo. Biro ni Ramon, isa ring janitor na mahilig mang-asar.
Napangiti na lang si Liza kahit nasasaktan sa mga salita. Trabaho pa rin to, Ramon. At least may kinikita tayo. Wala namang masama sa paglilinis. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang mas mahirap para sa kanya ang sitwasyong iyon. Hindi lamang dahil sa pangungutya, kundi dahil sa bigat ng kanyang responsibilidad sa pamilya. Sa maliit na boarding house na inuuwian niya, madalas siyang nakakatanggap ng tawag mula sa probinsya. Minsan ay si Neneng, ang nakababatang kapatid, ang tumatawag. Ate, wala na tayong bigas. Si nanay halos hindi na kumakain, para lang kami may makain. At si tatay, mas lumalala ang ubo niya. Napapikit si Lisa habang pinipigilang umiyak. Magtiis muna kayo, Neneng. Magpapadala ako ngayong linggo, kahit maliit lang. Pasensya na, ito lang ang kaya ko. Pagkababa ng tawag, tumingin siya sa kanyang maliit na kahon kung saan nakatago ang mga ipon niya. Kaunting baryang nakasilid sa sobre ang tanging maipapadala niya. Kahit papaano, alam niyang malaking bagay na iyon para sa pamilya. Ngunit dahil sa halos wala nang natitira para sa sarili, madalas ay nagsusumiksik na lang siya sa murang boarding house na halos walang maayos na tubig at kuryente. Kapag gabi, nag-aaral siya gamit ang maliit na lampara habang pinapakinggan ang mga kapitbahay na nagtatawanan o nagkakantahan. Sa kanya, ang katahimikan at hirap ang tanging kasama. Isang araw, nagulat siya nang makita sa kanyang locker ang isang sulat mula sa probinsya. Pinasa niya ito at bumigat ang dibdib. Anak, sinanay mo ito. Pasensya ka na kung madalas kitang istorbuhin sa mga problema namin. Pero ngayon, hindi ko na alam kung paano pa natin malalampasan to. Malala na ang sakit ng tatay mo at kailangan niya ng gamot. Alam kong mahirap ang kalagayan mo riyan, pero sana matulungan mo pa rin kami kahit papaano. Mahal ka namin, anak. Napaluha si Liza at napayakap sa sulat. Doon niya lalo pang naisip na hindi niya maaaring bitawan ang trabaho. Kahit gaano kahirap, kailangan niyang magpatuloy para sa pamilya. Ngunit hindi lang iyon ang kanyang kinakaharap. Sa kumpanya mismo, may mga empleyado na tuwing nakikita siyang nakasilip sa mga plano o nagsusulat sa kanyang notebook, ay pinagtatawanan siya. Uy, akala mo siguro arkitek ka, ano? Tigilan mo nga yan, baka isipin pa ni Don Alejandro na ambisyosa ka, sabi ng isang babaeng sekretary. Ngumiti lang si Liza at isinara ang kanyang notebook. Ngunit sa gabi, muling binuksan niya iyon at ipinagpatuloy ang pagguhit. Kahit pa siya ay napapagod mula sa buong araw na paglilinis, hindi niya kayang bitawan ang pangarap. Dumating ang pagkakataon na halos mawalan siya ng pag-asa. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sumandal siya sa pader at halos mawalan ng malay. Mabuti na lang at may isang kapitbahay na lumapit at inalalayan siya. Liza, ayos ka lang? Halos wala ka ng kulay? Kumain ka na ba? Tanong ng kapitbahay. Mahina siyang ngumiti. Medyo pagod lang siguro. Saka, madalas, tinitipid ko ang pagkain para mas marami akong maipadala sa probinsya. Napailing ang kapitbahay at inalok siya ng mainit na sabaw. Doon niya muling napagtanto na ang kanyang buhay ay isang walang tigil na sakripisyo, isang paglalaban sa pagitan ng sariling pangarap at ng mga pangangailangan ng pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Sa tuwing nakikita niya ang mga gusaling dinisenyo ng kumpanya, bumabalik ang apoy sa kanyang puso. Balang araw, makakagawa rin ako ng sarili kong disenyo, bulong niya sa sarili. Naging mas matatag siya sa bawat hamon. Sa mga panahong nararamdaman niya ang pangungutya at hirap, doon ding siya humuhugot ng lakas para magpatuloy. Ang kanyang tuwala sa sarili, bagamat madalas sinusubok, ay hindi lubusang naglaho. At kahit hindi alam ng karamihan, ang simpleng janitress na si Lisa ay may pusong mas malakas kaysa sa inaakala ng lahat. Isang pusong handang lumaban para sa pamilya at sa pangarap. Kahit gaano kahirap ang daan. Copy ends here. Isang umaga, habang naglilinis si Lisa sa conference room pagkatapos ng isang mahabang meeting ng mga architects, napansin niya ang isang makapal na blueprint na naiwan sa mesa. Nakabukas ito at kita ang ilang guhit ng floor plan para sa isang gusali
na balak itayo sa Quezon City. Habang pinupunasan niya ang mesa, napahinto siya at napatingin sa mga linya. May nakita siyang isang bahagi ng disenyo na tila hindi tugma sa pagkakaayos ng mga pasilyo. Masyadong masikip to. Paano kaya kung ganito ang gawin? Mahina niyang bulong habang inilabas ang kanyang maliit na notebook. Gumuhit siya ng alternatibong layout, mas maluwag ang espasyo at mas praktikal ang daloy ng mga tao. Hindi niya namalayang nakapasok si Mark, ang engineer na minsan na ring nakakita sa kanyang pagguhit. "Uy, Liza, ano na naman yung ginagawa mo?" Nagulat siya at agad itinago ang notebook. Wala naman po, Sir Mark. Naglilinis lang ako." Mumiti si Mark. "Hindi mo na kailangang itago. Alam kong may talento ka. Pwede ko bang makita?" Dahan-dahang inilabas ni Liza ang notebook at ipinakita ang guhit. Napakamot ng ulo si Mark, halatang nagulat. "Grabe, Liza! Alam mo bang mas maganda to kaysa sa draft na ginawa ng senior architect namin? Ang husay mo talaga!" "Saan ka nga ulit nag-aral?" Mahinang sagot ni Liza. "Nagumpisa po ako sa architecture dati, pero hindi ko natapos. Kinapos po kami sa pera at nagkasakit si tatay. Kaya heto, janitress na lang muna." Tumango si Mark, may halong paghanga at awa. "Sayang. Pero alam mo, hindi nasasayang ang talento kung patuloy mo pa ring pinapanday. Ingatan mo yung mga guhit mo. Baka dumating ang araw na magamit mo rin." Mula noon, naging lihim na kaibigan ni Liza si Mark. Kapag may pagkakataon, dumadaan siya sa conference room at tinutulungan itong maglinis para lang makausap. Minsan ay binibigyan pa siya nito ng lumang libro tungkol sa engineering at architecture. "Salamat po, Sir Mark. Malaking tulong po ito," sabi ni Liza isang gabi matapos mag-abot ng libro ang engineer. "Huwag mo na akong tawaging Sir, Liza. Kaibigan mo ako at naniniwala ako na hindi ka habang buhay janitress. May panahon para sa pangarap mo," sagot ni Mark. Ngunit hindi lahat ng tao sa kumpanya ay ganoon ang pagtingin kay Liza. Isang araw, habang abala siya sa pagdodrawing sa kanyang notebook, habang break time, may dalawang sekretarya ang nakakita sa kanya. "Aba, tingnan mo si janitress, nagpapanggap na architect," sabi ng isa habang tumatawa. "Siguro iniisip niya balang araw magiging katulad siya ng mga boss natin." "Ambisyosa," dagdag ng isa. Napayuko si Liza, ngunit hindi niya hinayaang mabasag ang kanyang loob. "Basta't may pangarap ako, hindi ko titigilan," bulong niya sa sarili habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang notebook. Dahil sa suporta ni Mark at sa sarili niyang determinasyon, naging mas porsigido si Liza na mag-aral kahit sa sariling paraan. Tuwing gabi, matapos ang trabaho, binubuksan niya ang mga librong binigay sa kanya. Nakaupo sa kanyang maliit na mesa sa boarding house, nag-aaral siya ng sukat, perspektibo at tamang proporsyon. Minsan ay inabutan siya ng kapitbahay na si Aling Rosa. "Liza, hindi ka pa natutulog? Baka mapagod ka ng husto," sabi ng matandang janitress. "Okay lang po, Aling Rosa. Ito lang po ang paraan para matupad ko ang pangarap ko. Kailangan ko pong magpatuloy kahit mahirap," sagot ni Liza habang patuloy sa pagguhit. Sa pagdaan ng mga buwan, napansin na rin ni Liza na unti-unti siyang nakikilala sa iilang tao sa kumpanya. May isang beses na magkaroon ng problema sa isang maliit na draft. Nagawa niyang magbigay ng suhestyon ng palihim kay Mark. Hindi ito formal na kinilala, ngunit ang suhestyong yon ang naging sagot sa pagkakamali. "Liza, hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang binigay mong ideya," wika ni Mark. Ngumiti siya ngunit hindi na nagkomento pa. Alam niyang hindi pa siya pupwedeng makialam ng lantaran. Gayunpaman, sa likod ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang kanyang pakikibaka. Maraming beses siyang muntik ng sumuko, lalo na kapag iniisip niyang hindi sapat ang kanyang kakayahan. Ngunit sa tuwing bumabalik siya sa kanyang mga sketch at notebook, nagiging malinaw ang isang bagay. May talento siyang hindi matatawaran, isang lihim na kakayahang naghihintay ng tamang pagkakataon upang lumabas sa liwanag. Sa bawat linya at guhit na kanyang ginagawa, mas lalo niyang nakikita ang sarili na hindi lamang simpleng janitress. Isa siyang arkitekto sa puso, naghihintay lamang ng araw na mapansin at mabigyan ng pagkakataon. Lumipas ang ilang buwan at
At mas lalong naging abala ang kumpanya ng Villarosa Construction. Ang kanilang pinakamalaking proyekto, isang modernong shopping mall na itatayo sa gitna ng Quezon City, ay inaabangan ng buong industriya. Malaking halaga ang nakataya at kung magtatagumpay, lalo nitong itataas ang pangalan ng kumpanya. Ngunit kung babagsak, maaaring mawala ang tiwala ng mga investors at maging mantsa ito sa pangalan ni Don Alejandro. Isang hapon, nagtipon-tipon ang buong departamento ng mga architects at engineers para ipakita ang final draft ng plano kay Don Alejandro. Nasa conference room ang lahat. Maging ang ilang empleyadong wala namang kinalaman sa proyekto ay napapatingin sa pintuan dahil ramdam nila ang bigat ng pagpupulong. Si Liza, na naglilinis sa gilid, ay nakikinig mula sa malayo habang pinupunasan ang sahig. "Sir," panimula ng lead architect habang pinapakita ang malalaking blueprint sa projector. "Ito na po ang final design para sa Quezon City Grand Mall. Nakapaloob dito ang lahat ng request ng kliyente at ang inaasahang modernong disenyo." Tahimik na tumingin si Don Alejandro sa screen, sinusuri ang bawat detalye. Habang tumatagal, lalo lang kumukunot ang kanyang noo. Naramdaman ng lahat ang malamig na hangin ng kanyang presensya. Ilang minuto ang lumipas bago siya nagsalita. "Final design?" aniya puno ng inis. "Ito ba ang itinagmamalaki ninyong final design?" Nagkatinginan ang mga architects. Hindi alam kung ano ang sasabihin. "Sir, lahat po ng sukat ay dumaan sa validation," sagot ng lead architect. Halatang nanginginig ang boses. Itinaas ni Don Alejandro ang isang bahagi ng plano at itinuro. "Validation? Bakit may dead space dito? Tingnan ninyo itong koridor. Masyadong makipot at hindi makakayanan ang volume ng tao. At itong foundation plan, mali ang kalkulasyon ng load-bearing walls. Kung ipapatayo ito, babagsak ang buong estruktura bago pa man matapos." Nanlamig ang lahat ng naroroon. May ilan pang senior architects na nagtaas ng kanilang papel para ipagtanggol ang disenyo, ngunit agad silang pinutol ni Don Alejandro. Hindi ito gawa ng mga profesional. Ito'y gawa ng mga baguhan na hindi iniisip ang kaligtasan ng tao. Galit na sigaw niya. "Alam ba ninyo ang ibig sabihin nito? Kapag itinuloy ito, hindi lang kumpanya ang babagsak, buhay ng tao ang nakasalalay." Halos walang kumibo. Nakatungo ang lahat. Maging si Mark, ang engineer na palaging kalmado, ay hindi makapagsalita. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Sa gilid, si Liza ay tahimik na nakikinig habang pinupunasan ang mesa. Napatingin siya sa mga plano at hindi niya mapigilang mapansin ang parehong mali na nakita na niya noon sa kanyang sariling sketch. Napakagatlabi siya at pinilit huwag magsalita. Alam niyang wala siyang karapatang manghimasok sa ganitong usapan. Ngunit hindi natigil si Don Alejandro. Itinapon niya ang mga papel sa mesa at tumayo. "Kung ganito ang kalidad ng trabaho ninyo, mas mabuti pang magsara na lang tayo. Ang Villarosa Construction ay hindi tatakbo sa ganitong uri ng kahihiyan." Napatitig siya sa buong silid at sa puntong iyon, halos manginig ang lahat ng empleyado. Saka siya sumigaw ng mga salitang bumaon sa isipan ng lahat. "Iharap ninyo sa akin ang pinakamagaling na arkitek sa kumpanyang ito. Kung wala, lahat kayo ay mawawalan ng trabaho." Arang lumindol sa loob ng conference room. Nagkatinginan ng lahat, walang gustong magsalita. Ilang senior architects ang halos hindi makatingin kay Don Alejandro, samantalang ang iba ay parang nagdarasal na sanay hindi sila mapili. Sa likod ng silid, si Liza ay hindi makagalaw. Nanginginig ang kanyang kamay na may hawak pang mop. Ang nasalita ng CEO ay parang dumiretso sa kanyang dibdib. Alam niyang mali ang ginawa ng mga architects at alam niyang may ideya siya kung paano ito maaayos. Ngunit siya lang ay isang janitress. Sino siya para magsalita? Muli, bumulyaw si Don Alejandro. "Mas malakas na ngayon. Narinig ninyo ba ako? Iharap ninyo sa akin ang pinakamagaling na architect. Kung hindi, tapos na ang lahat." Sa katahimikan, unti-unting umangat ang kamay ni Liza. Hindi niya alam kung saan galing ang tapang na iyon. Parang may boses mula sa loob niya na nagsasabing oras na para ipakita ang kanyang kakayahan.
Namutla ang lahat nang makita ang eksenang iyon. Ang mga architects, managers at sekretarya ay halos hindi makapaniwala. Ang janitress? Itinaas ang kamay? Si Liza ba yan? Bulong ng isa? Anong ginagawa niya? Hindi ba niya alam kung sino ang kausap niya? Dagdag ng isa pang empleyado. Napatingin si Don Alejandro sa direksyon ni Liza. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi sa galit, kundi sa pagkabigla. Isang dalagang janitress, nakasuot ng simpleng uniform, may hawak pang mop at basahan, ang siyang nagtaas ng kamay sa gitna ng takot ng lahat. Tahimik ang buong silid, tanging patak ng ulan mula sa labas ang maririnig. Nakatayo si Liza, nanginginig man ang katawan, ngunit matatag ang kanyang tinig. Sir, may alam po ako kung paano maaayos ang plano. At sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa buong kumpanya. Copy ends here. Nakatutok ang lahat ng mata kay Liza matapos niyang itaas ang kanyang kamay. Ang conference room na kanina'y punong-puno ng kaba ay lalo pang nabalot ng katahimikan. Hindi makapaniwala ang mga empleyado, lalo na ang mga senior architects. Paano nga ba isang simpleng janitress ang naglakas loob na sumagot sa sigaw ni Don Alejandro? Siya ba talaga ang janitress? Bulong ng isang sekretarya sa katabi. Anong alam niya? Baka mapahiya lang siya, dagdag ng isa pa. Kahit ang mga kasama niyang janitors na dumaan sa hallway at sumilip ay natulala. Si Liza na araw-araw nilang nakikitang naglilinis ng sahig at nagbubuhat ng timba, ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat. Hawak pa ang mop habang buong tapang na nagboluntaryo. Tumitig si Don Alejandro sa kanya. Malamig pa rin ang mga mata ng CEO, ngunit may bakas ng kuryosidad. Ikaw, aniya, mabagal at mariin ang bawat salita. Anong karapatan mong sabihin na kaya mong ayusin ang plano? Janitress ka lang. Napayuko si Liza. Nanginginig ang tuhod, ngunit hindi siya umurong. Pinilit niyang lakasan ang boses. Alam ko pong wala akong posisyon dito, sir. Pero nakita ko po ang plano at may mali po talaga sa sukat at daloy ng espasyo. Gumawa po ako ng ibang sketch sa notebook ko at baka makatulong po ito. Nagtawanan ang ilang empleyado. Narinig mo yon? May sketch daw siya sa notebook niya. Akala mo naman architect. Baka guhit lang ng bahay-bahayan. Sabat ng isa pa. Ngunit hindi sumabay si Mark sa mga tawanan. Sa halip, tumayo siya at nagsalita. Sir, kung pahihintulutan ninyo, baka pwede nating pakinggan si Liza. Nakita ko na dati ang mga guhit niya at masasabi kong hindi siya basta-basta. Muling tumingin si Don Alejandro kay Liza. Kung totoo ang sinasabi mo, ipakita mo. Mabilis na hinugot ni Liza mula sa bulsa ng kanyang uniform ang maliit na notebook na palaging dala niya. Inilapag niya ito sa mesa at dahan-dahang binuksan. Nakita ng lahat ang maayos na guhit ng floor plan na may malinaw na sukat at mas maluwag na daloy ng tao. Bagamat hindi kasing kinis ng mga profesional na blueprint, halata ang galing at lohika sa bawat linya. Tahimik na pinagmasdan ni Don Alejandro ang sketch. Ang mga senior architects ay nagsimulang magbulungan, halatang hindi makapaniwala. Papaano niya nagawa to? Tanong ng isa. Hindi ba't wala naman siyang diploma? Dagdag ng isa pa. Ngunit si Don Alejandro ay nanatiling walang imik. Makalipas ang ilang segundo, binitiwan niya ang notebook at tumitig kay Liza. Kung tunay kang magaling, ipakita mo sa akin hindi lang sa papel kundi sa gawa. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero tandaan mo, kapag pumalpak ka, hindi lang kahihiyan ang aabutin mo. Mawawalan ka ng trabaho. Kinabahan si Liza, ngunit tumango siya. Opo sir, handa po ako. Muling nagbulungan ang mga empleyado. Ang iba ay hindi pa ring makapaniwala sa narinig. Bibigyan niya ng chance ang janitress? Nakakaloka naman. Sigurado akong babagsak siya. Ano bang alam niya sa pressure ng tunay na trabaho? Ngunit sa kabila ng mga pangungutya, dama ni Liza ang kakaibang tapang sa kanyang puso. Naramdaman niyang ito na ang pagkakataong matagal niyang hinintay.
ang unang pintuan patungo sa pangarap na minsan ay tila imposibleng maabot. Lumapit si Mark at bahagyang tinapik ang kanyang balikat. Liza, huwag kang matakot. Kung ano man ang mangyari, ipakita mo lang ang totoo mong kakayahan. Alam kong kaya mo. Ngumiti si Liza ng marahan. Salamat Mark, kung hindi dahil sa iyo, baka matagal na akong sumuko. Muling nagsalita si Don Alejandro. Bukas ng umaga, dadalhin mo sa akin ang isang kumpletong disenyo para sa alternatibong plano. Kung makumbinsi mo ako, ipagpapatuloy natin. Kung hindi, tapos na ang lahat ng ilusyon mo. Malinaw ba? Malinaw po, sir. Matatag na tugon ni Lisa kahit kumakabog ang dibdib. Habang lumalabas ng conference room ang mga empleyado, kanya-kanyang bulungan at tawa ang naririnig. Ang iba'y galit na tila na insulto na ang kanilang propesyon ay pinasot ng isang janitress. Ang iba naman ay nanonood lang, naghihintay ng magiging resulta. Naiwan si Lisa sa silid, hawak ang notebook at iniisip ang hamon. Naroon si Mark na sumama sa kanya, nag-alok ng tulong. Kung kailangan mo ng mga lumang libro o references, pwede kong ibigay sa iyo. Pero tandaan mo, lahat ng ideya mo, ikaw mismo ang magpapasya. Nagpasalamat siya at naglakad pa uwi ng gabing iyon. Sa kanyang maliit na kwarto, binuksan niya ang lampara at inilatag ang notebook at mga lumang gamit sa pagguhit. Ang mga salita ni Don Alejandro ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Isang pagkakataon, pinagmasdan niya ang kamay niyang sanay na mot at timba. Ngayon, hahawak ito sa lapis at ruler para patunayan ang sarili. Habang nagdodrawing siya ng mga linya at detalyeng unti-unting bumubuo ng disenyo, naisip niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Ang bawat guhit ay alay niya sa kanyang ina, sa kapatid at sa amang may sakit. Habang lumilipas ang oras, hindi niya alintana ang pagod. Sa bawat pahina ng kanyang sketch, nararamdaman niyang mas lumalapit siya sa pangarap. Sa kabila ng pangungutya at alinlangan ng iba, alam niyang may isang bagay na hawak-hawak niya, ang katotohanang totoo ang kanyang katayahan. At sa pagsapit ng madaling araw, handa na siyang harapin ang pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Copy ends here. Kinabukasan maaga pa lamang ay gising na si Liza. Sa maliit niyang silid sa boarding house, naalatag sa mesa ang mga guhit na buong magdamag niyang pinaghirapan. Halos hindi na siya nakatulog. Bawat linya at sukat ay paulit-ulit niyang tiningnan at inayos. Tila ba ang bawat pahina ng kanyang sketchbook ay naglalaman ng puso at kaluluwa niya. Ngayon, ito ang kanyang sandata para patunayan na hindi siya basta-basta. Lisa pa ba natutulog mula kagabi? Sa tanong ni Aling Rosa, ang matandang janitress na kasama niya sa boarding house. Gumiti siya, kahit bakas ang pagod sa mukha. Hindi po, Aling Rosa. Kailangan kong matapos. Isang pagkakataon lang ang binigay sa akin ng CEO. Hindi ko pwedeng palampasin. Napailing si Aling Rosa, ngunit may ngiti sa labi. Matapang ka, Hija. Ipagdarasal ko na magtagumpay ka. Bit-bit ang kanyang sketchbook at ilang papel, nagtungo siya sa kumpanya bago pa man sumikat ang araw. Pagdating niya sa conference room, nandoon na si Don Alejandro. Nakaupo sa dulo ng mesa na tila hari sa kanyang trono. Mahigpit ang tingin nito, parang walang bakas ng awa sa kahit sino. Handa ka na ba? Tanong ng CEO. Malamig ang boses. Humina ng malalim si Liza at tumango. Opo, sir. Lumapit siya sa mesa at inilatag ang kanyang mga guhit. Pinakita niya ang alternatibong disenyo ng mall. Mas malapad ang mga pasilyo, may maayos na daloy ng tao, at mas ligtas ang estruktura base sa kanyang sariling pagsusuri. Tahimik ang buong silid habang isa-isang tinitingnan ni Don Alejandro ang mga guhit. Ang ilang senior architects ay nakasilip mula sa likod, nakakunot ang noo at halatang hindi sang-ayon. May ilan pa ngang napailing, wari hindi makapaniwala na ang isang janitress ay may lakas ng loob na magharap ng plano sa CDO mismo. Habang patuloy na nakatitig si Don Alejandro sa kanyang mga guhit, halos mapatid ang hininga ni Liza. Ramdam niya ang malamig na pawis,
sa kanyang batok at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sir, mahina niyang sambit. Ang plano po nila ay nag-iiwan ng maraming dead space. Kung gagawin po natin ang mas malalapad na pasilyo at tamang distribusyon ng load-bearing walls, mas ligtas at mas magagamit ng maayos ang buong espasyo. Itinaas ng CEO ang kanyang tingin at tumitig kay Lisa. At paano mo nasabi iyan? Wala ka namang diploma. Anong basihan mo? Napalunok si Lisa, ngunit hindi siya umatras. Nag-aral po ako dati ng architecture bago ako huminto at mula noon. Hindi ko po tinigilan ang pag-aaral kahit sa sarili ko lang. Ginamit ko po ang mga librong nahiram ko at karanasan ko sa pag-aaral dati. Sir, hindi ko sinasabing perpekto ang gawa ko, pero sinigurado kong praktikal at ligtas. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Isang senior architect ang hindi nakapigil. Sir, hindi ba malaking kahihiyan sa atin kung makikinig tayo sa isang janitress? Ang dami naming pinagdaanan para makarating dito. Ngunit bago pa makasagot si Don Alejandro, sumingit si Mark. Sir, pwede ko bang suriin ang guhit ni Liza? Tumango ang CEO. Kinuha ni Mark ang papel at pinagmasdan. Maya-maya, nagtaas siya ng tingin. Sir, tama siya. May mali talaga sa koridor at sa weight distribution ng plano. Ang suggestion ni Liza ay mas safe at mas cost-efficient. Natahimik ang lahat. Lalong bumigat ang tingin ng CEO kay Liza. Kung ganon, gawin mo ito sa mas malaking sukat. Bibigyan kita ng 3 araw para gumawa ng kumpletong presentasyon. Gusto kong makita kung kaya mong ipagtanggol ang gawa mo sa harap ng board at ng mga kliyente. Nanlaki ang mga mata ni Liza. 3 araw lang po. Kung hindi mo kaya, tigilan na natin ito ngayon pa lang. Mariing sagot ni Don Alejandro. Muli siyang huminga ng malalim. Kaya ko po, sir. Gagawin ko. Pagkatapos ng pagpupulong, dumiretso siya sa maliit na opisina kung saan siya pansamantalang pinayagan ni Mark na gumamit ng mga lumang gamit. Doon, nagsimula siyang gumawa ng mas detalyadong disenyo. 3 araw ng halos walang tulog, puro guhit at pagsusuri ang kanyang pinasan. Sa bawat oras na lumilipas, nararamdaman niya ang bigat ng inaasahan. Hindi lang ito simpleng pagsubok para sa kanya. Ito ay laban para sa kanyang pangarap, para sa kanyang pamilya at para sa kanyang sarili. Sa 3 araw, bumalik siya sa conference room, dala ang isang malaking kartulina na puno ng guhit at notes. Doon nakaupo si Don Alejandro at ang buong board kasama ang mga kliyente na sabik makita ang bagong disenyo. Nang siya ay nagsimula, halos mabini siya sa kaba, ngunit hindi siya umatras. Magandang araw po, ako po si Liza at ito po ang disenyo na nais kong ipakita. Inayos ko po ang floor plan para magkaroon ng mas ligtas at mas maayos na daloy. Inilagay ko rin po ang mga espasyo para sa emergency exits at ventilation, bagay na kulang sa unang plano. Habang nagpapatuloy siya, dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ng mga kliyente. Mula sa pagkakunot ng noo, unti-unting nagkaroon ng interes at pagpayag. Ang ilan sa kanila ay nagtanong ng technical na bagay at nagulat sila nang masagot ito ni Liza na malinaw at praktikal. Pagkatapos ng presentasyon, tumingin ang mga kliyente kay Don Alejandro. We are impressed. This is better than the first one. Wika ng pinuno ng kliyente sa Ingles. Tahimik pa rin si Don Alejandro, nakatingin lamang kay Liza. Ilang segundo bago siya nagsalita. Magaling, ngunit hindi pa rito nagtatapos ang laban. Pinatunayan mo may alam ka, pero kailangan mo pang patunayan na kaya mong panindigan ito sa mas malaking proyekto. Nakangiting ngumiti si Liza. Kahit ramdam niya ang pagod. Handa po ako, sir. Kahit anong pagsubok pa. Sa sandaling iyon, sa harap ng lahat, opisyal nang nagsimula ang kwento ng isang janitress na nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanyang tunay na galing. Mula nang ipakita ni Lisa ang kanyang unang presentasyon, nagsimula siyang maging usap-usapan sa buong kumpanya. Ang ilan ay humanga sa kanyang tapang at husay, ngunit mas marami ang hindi makapaniwala at lalo pang nainis. Para sa iba, parang insulto na isang janitress ang nagkaroon ng pagkakataong ipakita ang kanyang talento sa harap mismo ng CEO at mga kliyente. Sa pantry, isang tanghali,
Habang kumakain si Liza ng baon niyang tinapay at kape, narinig niya ang bulungan ng dalawang senior architects na nakaupo malapit sa kanya. Grabe, nakakainsulto. Isang janitress lang, pero siya ang pinakinggan ng CEO. Kung papayagan nila yon, paano na lang ang hirap ng mga taong nag-aral ng ilang taon? Parang binabastos ang propesyon natin. Napayo ko si Liza at pilit na hindi pinapansin ang mga salita. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat. Hindi niya nais na maging kaaway ng mga ito. Ang gusto lang niya ay ipakita na may kaya siya. Maging ang media ay hindi nakalampas sa balitang kumalat. May lumabas na artikulo online na may pamagat, Janitress, nagpresenta ng disenyo sa Villarosa Construction, inspirasyon o kahihiyan. Ang ilan ay pumalakpak at nagsabing siya'y isang inspirasyon para sa mahihirap na nangangarap. Ngunit marami rin ang nagkomento na ito'y isang kahibangan at biro lamang. Nang makita ito ni Liza, halos gusto na niyang magsara ng mata at huwag nang lumabas ng bahay. Ngunit dumating si Mark at inabutan siya ng kopya ng artikulo. Huwag mong intindihin ang mga komento. Alam ko masakit, pero ganyan talaga kapag may naiibang ginagawa. Ang mahalaga, napatunayan mong may kakayahan ka. Napaluha si Liza. Pero Mark, parang ang bigat. Hindi ko naman gustong makipagkompetensya sa kanila. Gusto ko lang matupad ang pangarap ko. Hinawakan ni Mark ang kanyang balikat. At iyon ang dahilan kung bakit dapat kang magpatuloy. Huwag mong hayaang ang mga salita nila ang sumira sa'yo. Sa gitna ng lahat, si Don Alejandro ay nanatiling tahimik. Hindi niya ipinapakita kung ano ang kanyang tunay na iniisip. Ngunit patuloy niyang sinusubok si Liza. Tuwing meeting, bigla na lang niyang tinatanong ang dalaga ng mahihirap na detalye tungkol sa disenyo para makita kung tunay na alam niya ang kanyang sinasabi o swerte lang. Kung may sunog sa ikatlong palapag, saan dadaan ang mga tao? Ilang segundo bago sila makarating sa fire exit. Sabihin mo sa akin, mariin niyang tanong isang araw. Kinabahan si Liza, ngunit mabilis na tumingin sa kanyang mga guhit. May 2 exit po sa gilid. Base po sa sukat, aabuti ng halos 40 segundo para makalabas ang karamihan. Pero kung ilalagay po natin ang isa pang hagdan sa bandang kanan, mas mabilis po silang makakalabas. Tahimik na tumango si Don Alejandro. Hindi siya ngumiti, ngunit hindi rin kumontra. Sa halip, nagpatuloy ang meeting. Gayunpaman, hindi lahat ay natutuwa. Ang isang senior architect na si Victor ay palaging kontra sa mga ideya ni Liza. Sa bawat presentasyon, laging may masakit itong komento. Sir, hindi ba't mas delikado kung ipapagamit natin ang plano ng isang taong walang lisensya? Hindi ko lang talaga matanggap na isinasantabi ang mga taong may karanasan para bigyan ng boses ang isang janitress. Victor, sapat na, singit ni Mark. Hindi lang diploma ang patayan ng galing. Ang mahalaga, tama ang ideya. Ngunit hindi nagpatinag si Victor. Kung papayagan natin ito, ibig sabihin kahit sino na lang pwedeng magdisenyo. Paano kung bumagsak ang gusali? Sino ang mananagot? Naging mabigat ang atmosphere sa silid. Alam ni Liza na siya ang pinatatamaan, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Alam niyang wala pa siyang karapatang makipagtalo, pero may isa siyang sandata, ang kanyang mga gawa. Kinadabihan sa kanyang boarding house, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid. Ate, nakita ka namin sa TV, ang galing mo. Ipinagmamalaki ka namin dito sa baryo. Napaluha si Liza. Sa kabila ng lahat ng pangungutya at pagsubok, may mga tao pa ring naniniwala sa kanya, ang kanyang pamilya. Doon niya muling pinagtibay ang kanyang desisyon. Kahit ilang kontrabida pa ang humarang sa kanyang landas, hindi siya susuko. Salamat, Neneng. Para sa inyo to. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutupad ang pangarap ko. Sagot niya habang pinupunasan ang luha. At sa gitna ng mga bulong ng pagdududa, paninira at matinding presyon, mas lalong tumibay ang loob ni Liza. Alam niyang darating ang mas mabibigat pang pagsubok, ngunit hindi siya uurong. Dahil sa kanyang puso, isa siyang arkitekto at iyon ang ipaglalaban niya sa kabila ng lahat ng hadlang. Copy ends here. Makalipas ang ilang linggo ng walang tigil na pagpupulong at pagpupuyat,
Unti-unti nang napapansin ang pangalan ni Lisa sa loob ng kumpanya. Ang mga kliyente na dating nagdududa ay nagsimulang magpakita ng interes sa kanyang mga ideya. Isang malaking hakbang ang nagbukas ng pinto. Nang iharap muli ni Don Alejandro ang revised plan na base sa disenyo ni Lisa, mas maraming investors ang nabighani. Sir, this is remarkable. Wika ng isa sa mga banyagang kliyente. The flow of the structure makes more sense now. Whoever did this has vision. Napatingin si Don Alejandro kay Lisa na tahimik lang na nakaupo sa dulo ng silid. Nakayukong parang ayaw ipakita ang sarili. Ngunit sa kanyang loob, naramdaman niyang unti-unti nang nakukuha ng dalaga ang respeto na hindi kailanmang naibigay sa kanya noon. Pagkatapos ng meeting, nilapitan siya ng isang babaeng manager. Liza, hindi ko alam kung paano mo nagawa iyon. Maraming salamat na iligtas mo ang kumpanya sa kahihiyan. Namula siya at mahinhong umiti. Ginawa ko lang po ang alam kong tama. Ngunit hindi lahat ay masaya. Kitang-kita pa rin ang pagkadismaya ni Victor, ang senior architect na laging kontra sa kanya. Habang palabas ng conference room, maririnig ang bulong niya sa iba. Hindi ito tatagal. Isang janitress lang siya. Hindi siya magtatagal sa larangan natin. Ngunit sa kabila ng mga paninira, ang isa namang tagumpay ay dumating. Isang kilalang investor ang nag-alok ng scholarship para kay Liza. Sa isang maliit na pagtitipon, inabot sa kanya ng isang matandang babaeng kilala bilang philanthropist ang isang sobre. Anak, nakita ko ang pagpupursige mo. Nararapat ka sa pagkakataon. Ito'y scholarship para maipagpatuloy mo ang pag-aaral sa architecture. Huwag mong sayangin. Naluha si Lisa habang tinatanggap ang sobre. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Nang malaman ito ng kanyang pamilya, abot langit ang kanilang tuwa. Tumawag si Neneng sa kanya. Ate, ang galing mo na. Sabi ni nanay, ipinagmamalaki kanya sa lahat ng kapitbahay. Dati nahihiya siya dahil janitress ka lang. Pero ngayon, lagi niyang sinasabi na magiging architect ka talaga. Napangiti si Liza sa kabilang linya. Kahit nangingilid ang luha, hindi lang ito para sa akin, Neneng. Para ito sa atin. Palang araw, hindi na kayo maghihirap. Samantala, sa kumpanya, lalo pang lumalim ang suporta ni Mark. Madalas siyang sumilip sa ginagawa ni Liza at nagbibigay ng mga tips. Hindi niya ito tinutulungan ng sobra, kundi tinuturuan kung paano tumindig sa sarili. Liza, kapag nag-aaral ka, huwag mong isipin na kailangan mong patunayan ang sarili mo sa lahat. Gawin mo ito dahil gusto mo. Ang iba, kusa silang magbabago ng tingin sa'yo. Numiti siya. Salamat Mark, kung wala ka, baka sumuko na ako noon pa. Isang araw dumating ang pagkakataong siya mismo ang tinawag ni Don Alejandro para makaharap ang ilang malalaking kliyente. Kinakabahan siyang pumasok sa silid. Suot pa rin ang kanyang simpleng uniform. Ngunit sa harap ng mga banyagang negosyante, siya ang piniling magsalita tungkol sa disenyo. Miss Liza, wika ni Don Alejandro, can you explain to our clients the logic behind this adjustment? Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi niya inaasahan na siyang ituturo. Ngunit huminga siya ng malalim at nagsalita. The design needed more breathing space for people. By widening the corridors and placing additional exits, we're not only ensuring safety, but also giving a sense of openness. It creates a balance between aesthetics and practicality. Tahimik ang silid sa ilang segundo at pagkatapos ay nagpalakpakan ang mga kliyente. Excellent, sabi ng isa. She speaks with both knowledge and heart. Muling napatingin si Don Alejandro kay Liza. Hindi siya ngumiti, ngunit sa kanyang mga mata, mabakas ng pag-amin. Nakita niya na ang dalagang janitress ay may kakaibang talento. Hindi nagtagal, ipinatawag siya ng HR department. Liza, dahil sa kontribusyon mo sa proyekto, simula ngayon ay opisyal ka nang magiging assistant sa design team. Hindi ka nalang basta janitress. Nanlaki ang mga mata niya, hindi makapaniwala. Totoo po ba? Ngumiti ang HR officer. Totoo. At habang nag-aaral ka, makakatulong ito para mas lalo kang maging handa. Huwag mong kalimutan, marami ang naniniwala sa'yo. Umiiyak na napangiti si Liza habang iniisip ang mahabang paglalakbay na kanyang dinaanan. Mula sa pamumutya at hirap,
unti-unti na siyang umaangat. Ngunit alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang laban. Marami pang haharang at susubok sa kanya. Ngunit ngayon, may bago na siyang kalasad, ang tiwala ng iilan at ang unti-unting pagkilala ng mundo. Sa pag-uwi niya ng gabing iyon, bitbit ang sobre ng scholarship at ang balitang opisyal na siyang bahagi ng design team, napatingin siya sa langit at bulong sa sarili. Salamat, Diyos ko. Malayo pa, pero nakakasabay na ako sa laban. At sa kanyang puso, lalong tumibay ang paniniwala na kahit isang janitress, kung may pangarap at determinasyon, kayang tumindig at umangat. Copy ends here. Habang unti-unti nang umaangat si Liza sa loob ng kumpanya, dumating naman ang pinakamalaking dagok sa kanyang personal na buhay. Isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Neneng. Hindi pa man niya sinasagot ang telepono, ay ramdam na niya ang bigat ng balitang darating. Ate, umiiyak na boses ni Neneng ang narinig niya. Lumalala si tatay. Sabi ng doktor, kailangan na talaga niyang bumili ng mas mahal na gamot. Kung hindi, baka lumala pa ang sakit niya. Napatigil si Liza at napaupo sa gilid ng kanyang kama. Nanlabo ang kanyang mga mata sa luha. Huwag kang magalala, Neneng, gagawa ako ng paraan. Kahit anong mangyari, hindi ko pababayaan si tatay. Pagkababa ng tawag, napatingin siya sa kanyang mga kamay. Kamakailan lang, ay natanggap niya ang scholarship at ang posisyon bilang assistant sa design team. Ngunit alam niyan ang maliit niyang kita ay hindi pa rin sasapat para tustusan ang gamot at pangangailangan ng pamilya. Kinabukasan, kahit pagod, pumasok pa rin siya sa opisina. Habang nakaupo siya sa desk na inilalaan sa kanya ng design team, hindi niya maiwasang magbukang malayo ang iniisip. Napansin ito ni Mark. Liza, may problema ba? Tanong ng engineer habang napatayo sa tabi niya. Saglit siyang tumingin kay Mark at nagpilit ng ngiti. Wala naman, pagod lang siguro. Ngunit hindi siya nakalusot. Hindi ako basta-basta naniniwala, Liza. Nakikita ko sa mga mata mo. Ano ang nangyayari? Napabuntong hininga si Liza bago nagsalita. Si tatay, mas lumala ang sakit niya. Kailangan ng mas mahal na gamot. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Tahimik na tumangot si Mark. Halatang nag-aalala. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi. Hindi mo kailangang akuin lahat mag-isa. Ngunit umiling si Liza. Mark, salamat, pero ayokong maging pabigat. Kailangan kong harapin ito. Siguro, magdo-double job na lang ako. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na siya nagpapahina. Bukod sa trabaho niya sa kumpanya, kumuha siya ng maliit na part-time na trabaho sa gabi bilang tagasali ng mga dokumento gamit ang kanyang natutunang kaalaman sa Ingles at ilang simpleng technical terms. Ginagawa niya ito sa boarding house gamit ang lumang laptop na hiniram niya kay Mark. Ngunit dahil dito, halos hindi na siya natutulog. Dumating ang puntong nakatulog siya sa mesa habang gumuguhit ng plano para sa assignment ng design team. Pagpasok ni Don Alejandro para tingnan ang progreso, nakita niya si Liza na nakadapa sa desk, mahigpit na hawak pa ang lapis. Ganito ba ang inaakala mong profesionalismo? Malamig na tanong ng CEO. Nagulat si Liza at agad na tumayo. Pasensya na po sir, hindi ko po namalaya na nakatulog ako. Matalim ang tingin ni Don Alejandro. Kung hindi mo kayang pagsabayin ang trabaho at mga personal mong problema, mas mabuting umalis ka na ngayon pa lang. Napayungo si Liza, halos hindi makasagot. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagsalita, dumating si Mark at nagsalita. Sir, kung maaari, pagbigyan natin siya. Wala siyang ibang pinipili kundi ang galing sa trabaho. Kung nakatulog man siya, siguradong sobra na ang pinagdaraanan niya. Tumingin si Don Alejandro kay Mark, tapos kay Liza. Ilang segundo ng katahimikan bago siya nagsalita muli. Kung gusto mong manatili, ayusin mo ang sarili mo. Hindi ko pinapayagan ang kahinaan sa kumpanya kong ito. Malinaw? Malinaw po, sir, mahinang sagot ni Liza. Ngunit sa kanyang puso, mas lalo siyang nanliit. Pag-uwi niya ng gabing iyon, halos gusto na niyang sumuko. Umiiyak siyang nakatingin sa mga guhit sa kanyang mesa. Bakit ba ang hirap? Ginagawa ko naman lahat, pero parang hindi sapat.
Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang kumatok si Aling Rosa. May dalang maliit na mangkok ng lugaw. "Liza, anak, kumain ka muna. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo, pero wag mong kalimutan, may Diyos na hindi ka pababayaan." Niyakap ni Liza ang matanda at napaiyak muli. "Aling Rosa, gusto ko lang maging matatag, pero minsan parang wala na akong lakas." "Liza, ang tunay na lakas ay hindi lang sa pagtitiis, nasa pag-asa rin. Kahit gaano kabigat, basta may tiwala ka sa sarili at sa Diyos, makakaya mo." Kinabukasan, nagpasya si Liza na humingi ng tulong kay Don Alejandro. Lumapit siya sa opisina nito at buong tapang na nagsalita. "Sir, alam kong wala akong karapatang humingi, pero kailangan ko lang pong sabihin, may sakit po ang tatay ko, at kahit anong gawin ko, hindi ko kayang sabayan ang lahat. Pasensya na kung minsan nagkukulang ako." Tahimik lang si Don Alejandro, nakatingin sa kanya. Maya-maya, iniabot niya ang isang sobre. "Hindi ko ugaling tumulong ng walang dahilan. Pero ngayon, tatanggapin mo ito bilang paunang bayad sa talento mo. Gamitin mo sa pamilya mo." Nanlaki ang mga mata ni Liza, hindi makapaniwala. "Sir, hindi ko po alam ang sasabihin ko." "Wala kang dapat sabihin. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Huwag mo akong biguin." Sagot ng CEO, sabay balik sa kanyang mga papeles. Lumabas si Liza ng opisina, mahigpit na yakap ang sobre. Habang naglalakad, unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit sa pagkakataong iyon, may liwanag na siyang nakikita. Matapos ang tulong na ibinigay ni Don Alejandro, naging mas determinado si Liza na ipakita na karapat-dapat siya sa tiwala at pagkakataong ibinigay. Hindi na lamang siya basta-bastang assistant sa design team. Nagsimula na siyang pagkatiwalaan ng mas seryosong mga gawain. Ngunit kasabay ng bawat bagong tungkulin ay ang pangungutya at panghihina ng loob na dala ng ilang kasamahan. Isang araw, ipinatawag ni Don Alejandro ang buong team. "May bagong kliyente tayo," mariin niyang sabi habang nakatingin sa lahat. Isang kilalang chain ng hotels. Gusto nila ng modernong disenyo para sa isang 5-star hotel na itatayo sa Cebu. At ikaw, Liza, ikaw ang namumuno sa concept design. Parang kumabog ang dibdib ni Liza. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Sir, ako po?" Tumango si Don Alejandro, malamig pa rin ang mukha. "Oo, nakita ko kung paano mo tinrabaho ang mga nakaraang proyekto. Panahon na para makita natin kung kaya mo talagang tumayo bilang isang tunay na designer. Pero tandaan mo, isang pagkakamali lang at kapos na ang lahat." Nabulungan ang buong silid. May mga nagulat, may mga natawa. Si Victor, ang senior architect na laging kumikontra, ay agad nagsalita. "Sir, paano ninyo siya ipagkakatiwala sa ganyang kalaking kliyente? Wala siyang lisensya, wala siyang karanasan. Kung may mali sa disenyo, hindi ba malaking kahihiyan para sa kumpanya?" Matalim ang tingin ni Don Alejandro. "Victor, hindi mo na kailangang mag-alala. Ako ang CEO. Ako ang nagdedesisyon kung sino ang karapat-dapat." Natahimik ang lahat, ngunit ramdam ni Liza ang bigat ng responsibilidad na kanyang tinanggap. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Hawak ang kanyang lapis at sketchpad. Paulit-ulit niyang iniisip kung anong disenyo ang nararapat para sa isang 5-star hotel. Naalala niya ang mga panahong nananatili siya sa boarding house. Nanonood lang ng mga larawan ng magagandang gusali sa internet. At nangangarap na balang araw ay siya mismo ang gagawa ng ganoong disenyo. Ngayon, narito na ang pagkakataon. Kinabukasan, nagsimula siyang magtrabaho. Nagpunta siya sa library at nagbasa ng iba't ibang libro tungkol sa modernong disenyo ng hotel. Humingi rin siya ng payo kay Mark na palaging handang magbigay ng gabay. "Liza," sabi ni Mark, "ang hotel ay hindi lang tungkol sa ganda ng istruktura. Kailangan mong isipin ang karanasan ng bawat bisita. Dapat maramdaman nila ang ginhawa, ang seguridad at ang prestihiyo." Tumango si Liza. "Salamat, Mark. Hindi ko ito magagawa kung wala ang mga payo mo." Lumipas ang mga linggo at unti-unting lumilitaw ang ganda ng kanyang konsepto. Sa bawat guhit at plano, sinigurado niyang maayos ang daloy ng tao mula lobby hanggang sa kwarto.
Maganda ang orientation para masulit ang tanawin ng dagat at ligtas ang estruktura laban sa sakuna. Hindi ito naging madali. Maraming beses siyang nagkamali at binura ang kanyang mga plano. Ngunit sa bawat pagkakamali ay mas lalo siyang tumitibay. Dumating ang araw ng presentasyon. Nasa malaking conference hall, ang buong board, pati na rin ang mga kinatawan ng kliyente. Habang inaayos ang kanyang mga drawings at 3D mockups, nanginginig ang kanyang mga kamay. Naroon din si Victor, nakanisi, halatang naghihintay na magkamali siya. "Good morning po," panimula ni Liza, mahina ngunit matatag. "Ito po ang aking konsepto para sa Cebu 5-star Hotel." Isa-isa niyang ipinakita ang kanyang mga plano. Mula sa grand lobby na may bukas na espasyo at natural lighting hanggang sa rooftop pool na may panoramic view ng dagat. Ipinaliwanag niya ang bawat detalye kung paano magiging efficient ang energy consumption, paano magiging ligtas ang gusali sa lindol, at paano magiging accessible para sa lahat ng tao, kabilang na ang may kapansanan. Tahimik ang lahat habang nagsasalita siya. Hindi inaasahan ng mga board members na ganito kapulido ang kanyang ideya. Nang matapos siya, may ilang segundong katahimikan bago nagsalita ang representative ng kliyente. This is exactly what we're looking for. Practical, beautiful, and visionary. Who designed this again?" "Siya," sagot ni Don Alejandro sabay turo kay Lisa. Isa sa mga bago sa kumpanya. Hindi makapaniwala ang kinatawan. "Incredible. We're impressed." Habang palakpakan ng ilan, halatang hindi masaya si Victor. Tumayo siya at nagsalita, "Sir, hindi pa rin ito sapat. Hindi siya licensed architect. Paano kung hindi pumasa sa building code? Paano kung may kapalpakan?" Ngunit bago pa makapagsalita si Don Alejandro, sumagot si Lisa. "Sir Victor, naiintindihan ko ang inyong pangamba. Ngunit sinuri ko po ito base sa mga standards at codes na natutunan ko. At bukas po ako sa lahat ng corrections at revisions. Ang mahalaga, handa akong matuto at magpakumbaba." Tahimik ang lahat. Ang dating janitress, na yon ay buong tapang na humarap sa isa sa pinakamahigpit na kritiko ng kumpanya. Pagkatapos ng presentasyon, pinuri siya ng board at inaprubahan ang kanyang konsepto. Paglabas niya ng conference hall, halos hindi siya makapaniwala. Si Mark ay nakangiting sumalubong sa kanya. "Lisa, nagawa mo. Hindi na lang basta husay, ipinakita mo na rin ang tapan at puso." Mumiti si Lisa, bakas ang luha ng tuwa sa kanyang mga mata. "Oo Mark, siguro, ito na ang simula." At sa kanyang puso, alam niyang unti-unti nang nabubunga ang lahat ng kanyang paghihirap at sakripisyo. Matapos ang tagumpay ng presentasyon ni Lisa para sa Cebu 5-star Hotel, lalo siyang nakilala sa kumpanya. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat, mas lumalalim din ang galit ng mga taong naiinggit sa kanya. Pinakahigit sa lahat si Victor, ang senior architect na hindi kailanman tumigil sa pangungutya at pagtutol sa kanya. Isang gabi, naiwan si Liza sa opisina upang tapusin ang ilang plano. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kanyang lapis at pag-flip ng mga papel ang maririnig. Hindi niya alam na sa kabilang silid, naroon si Victor, tahimik na nagmamasid. Hawak nito ang ilang dokumento at tila may masamang binabala. Kinabukasan, sa regular meeting ng board, iniharap ni Victor ang isang folder. "Sir," panimula niya, "may nais lang po akong ipakita. Natuklasan ko na ang ilan sa mga plano ni Liza ay kahina-hinala. Tingnan ninyo, parang kopya lang mula sa ibang design na nakita ko online." Nagulantang ang lahat. "Ano?" bulong ng isang empleyado. "Kinopya raw ni Liza." Nagulat si Liza at agad na tumayo. "Hindi totoo yan. Hindi ko kailanmang kinopya ang kahit anong disenyo. Lahat ng ito ay sariling gawa ko." Ngunit malamig na ngumiti si Victor. "Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag na halos kapareho ang ilang detalye ng gawa mo sa proyektong ito?" Ipinakita niya ang ilang larawan na hawig sa disenyo ni Liza. Naging mabigat ang atmosphere sa silid.
Ang ibang board members ay nagbulungan, halatang nagdududa. Si Don Alejandro naman ay nanatiling tahimik. Nakatitig lamang kay Liza. "Sir, nananampalataya ako sa integridad ko," mariing sagot ni Liza. "Nagkataon lang na magkahawig ang ilang detalye, pero hindi ko kinopya. Nagtrabaho ako ng buong puso para rito." Sumabat si Mark, halatang galit. "Sir, kilala ko si Liza. Hindi niya gagawin iyon." Ako mismo ang nakakita kung paano siya gumuguhit gabi-gabi. Hindi siya mandaraya. Ngunit hindi nagpatinag si Victor. Madali lang sabihin iyan. Pero paano kung malagay sa alanganin ang pangalan ng kumpanya dahil sa kanya? Hindi ba mas mabuti nang alisin siya bago pa lumaki ang gulo? Napabuntong hininga si Don Alejandro bago nagsalita. "Liza, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung mapapatunayan mong totoo ang sinasabi mo, mananatili ka rito. Ngunit kung hindi, alam mo na ang mangyayari." Tumango si Liza kahit nangingilid ang luha. "Opo sir, hindi ko po hahayaang masira ang pangalan ko at ang tiwala ninyo sa akin." Mula noon, nagsimula ang mas mahirap na laban ni Liza. Kailangan niyang patunayan, hindi lamang ang kanyang husay kundi pati na rin ang kanyang integridad. Sa tulong ni Mark, sinuri nila ang lahat ng kanyang sketches at mga pinagmulan ng ideya. Lumabas na ang mga hawig na disenyo ay bahagi ng isang lumang proyekto ng kumpanya na hindi natuloy. Ibig sabihin, mayroong taong naglabas ng mga confidential files para siraan siya. "Victor," mariing sabi ni Mark habang kausap si Liza sa isang tabi. Siya lang ang may access sa mga lumang files. Siya ang saboteur. Naluha si Liza, hindi dahil sa takot kundi sa bigat ng sitwasyon. "Bakit niya ginagawa ito sa akin? Wala naman akong ginagawang masama." "Dahil natatakot siya," sagot ni Mark. "Natatakot siyang malampasan mo kahit wala kang diploma. Para sa kanya, insulto iyon." Kinabukasan, sa harap ng board, iniharap ni Liza at Mark ang ebidensya. "Sir, nakuha namin ang metadata ng mga lumang files." Ang mga larawan na ipinakita ni Victor ay confidential projects na hindi kailanman inilabas sa publiko. Siya lamang ang may access sa mga iyon. Napatayo si Victor, halatang nagulat. "Hindi totoo yan. Sinisiraan ninyo lang ako." Ngunit mariing nagsalita si Don Alejandro. "Victor, sapat na. Nakikita ko na ang totoo. Ikaw ang may sabotahe, hindi si Liza." Namula ang mukha ni Victor sa kahihiyan at hindi na ito nakapagsalita pa. Pinatalsik siya mula sa kumpanya noong araw na iyon. Habang naglalakad palabas ng silid si Victor, nagsalita siya kay Liza. "Hindi dito nagtatapos yan, Tres. Tandaan mo yan." Nanginginig si Liza, ngunit hindi siya umatras. "Hindi ko kailangang patunayan sa iyo ang sarili ko. Ang gawa ko at ang puso ko ang magpapatunay." Pagkatapos ng insidenteng iyon, mas lalong nakilala si Liza sa kumpanya. Hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa kanyang katapatan at katapangan. Pinuri siya ng board at ng mga kliyente, at lalo pang lumalim ang tiwala ni Don Alejandro sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Liza na hindi iyon ang huling pagsubok. Marami pang hahadlang at susubok sa kanya. Ngunit ngayon, mas matatag na siya. Alam niyang may kakampi siya, at higit sa lahat, magiging dito. Alam niyang may boses na siya sa mundong minsan ay itinuring siyang walang halaga. Copy ends here. Mabilis na kumalat sa loob at labas ng kumpanya ang balitang si Victor ay natanggal matapos mabunyag ang kanyang paninira kay Liza. Hindi inaasahan ng lahat na ang dating janitress na pinagtatawanan ay siya ring maglalantad ng sabwatan na muntik nang magpabagsak sa kumpanya. Ang pangalan ni Liza ay naging usap-usapan hindi na lang sa opisina, kundi pati na rin sa mga diaryo at online media. Lumabas ang isang artikulo na may pamagat, "Mula sa walis at mop hanggang blueprint, kwento ng isang janitress na naging inspirasyon." Ang larawan ni Liza suot pa rin ang kanyang simpleng uniform. Habang hawak ang mga guhit na kanyang ginawa, ay kumalat sa social media. Marami ang napahanga, ngunit may ilang pa ring hindi makapaniwala. Isang umaga, habang naglalakad siya papasok sa opisina, may dalawang staff na dating madalas siyang pintasan. Bigla silang lumapit at ngumiti. "Liza,
Pasensya ka na ha, dati kasi hindi kami naniniwala. Pero ngayon, saludo kami sa'yo. Napangiti si Lisa at tumugon ng marahan. Wala yun. Ang mahalaga, natutunan nating lahat na huwag maliitin ang kakayahan ng iba. Sa probinsya naman, naging malaking balita rin ang kanyang tagumpay. Nagpadala ng sulat ang prinsipal ng dati niyang paaralan. Lisa, ang iyong kwento ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan dito. Marami ang nagsasabing gusto rin nilang maging tulad mo, matatag, mapagpakumbaba at may pangarap. Napaluha si Lisa habang binabasa ang liham na iyon sa kanyang boarding house. Isang linggo pagkatapos ang pagkakatanggal kay Victor, inimbitahan si Lisa ng isang lokal na TV station para sa isang panayam. Sa unang pagkakataon, naupo siya sa harap ng kamera, kabadong-kabado. Liza, tanong ng host, ano ang pakiramdam ng isang dating janitress na ngayon ay kinikilala bilang isang talentadong designer? Sandaling natahimik si Liza bago sumagot. Para sa akin, hindi importante ang titulo o posisyon. Ang mahalaga ay kung paano mo ginagamit ang talento at puso para makatulong. Naging janitress man ako, hindi ko ikinahihiya iyon. Doon ako natuto ng tiyaga at disiplina. At ngayon, ginagamit ko yon para tuparin ang pangarap ko. Palakpakan ng audience at maging ang host ay napangiti. Inspirasyon ka, Liza. Sana mas marami pang kabataan ang maging kasing tapang mo. Hindi lamang sa media siya nakilala. Nang bumalik siya sa kanilang baryo upang dalawin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ng mga kapitbahay na may dalang tarpalin. Welcome home, Architect Liza, ang inspirasyon ng ating baryo. Napangiti siya at napaluha. Hindi pa po ako lisensyadong architect, aniya, pero salamat po sa tiwala. Niyakap siya ng kanyang ina at kapatid at naramdaman niya ang tunay na saysay ng kanyang mga pagsusumikap. Sa mismong baryo, nagpasya siyang magbigay ng libreng workshop para sa mga kabataang mahilig ding gumuhit. Sa ilalim ng isang puno, nagturo siya ng simpleng paraan ng pagdodrawing ng mga bahay at gusali gamit ang ruler at lapis. Ate Liza, gusto ko rin ping maging architect balang araw, sabi ng isang batang lalaki. Ngumiti si Liza. Kaya mo yan, huwag mong hayaang hadlangan ka ng kahirapan. Ang pangarap kahit maliit ay lalaki basta hindi mo bibitawan. Sa loob ng kumpanya, mas dumami na ang mga taong bumilib sa kanya. Ang mga dating nanunuya ay unti-unti nang natutong bumati at makipag-usap ng may respeto. Sa bawat meeting, kapag nagsasalita si Liza, nakikinig na ang lahat. Hindi na siya itinuturing na tagalinis lang, kundi isang tasapi na may mahalagang ambag. Ngunit higit sa lahat, isang malaking pagbabago ang naganap nang pormal siyang itinalaga ni Don Alejandro bilang junior designer ng kumpanya. Tinawag siya nito sa opisina. Liza, panimula ni Don Alejandro. Pinatunayan mo na ang sarili mo. Hindi lang sa husay, kundi pati sa katapatan. Simula ngayon, opisyal ka ng bahagi ng design team, hindi na bilang assistant, kundi bilang junior designer. Naluha si Lisa at halos hindi makapagsalita. Sir, maraming salamat po. Hindi ko po ito makakamtan kung hindi ninyo ako binigyan ng pagkakataon. Tumango si Don Alejandro. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ikaw mismo ang gumawa ng paraan para makaraping ka rito. Tandaan mo, ang kumpanya ay hindi lang tungkol sa mga diploma o titulo. Nasa gawa at puso ng tao ang tunay na halaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lisa na unti-unti nang tinatanggap siya ng lipunan, hindi lamang bilang dating janitress, kundi bilang isang taong may tunay na kakayahan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa, isang patunay na kahit sino, basta't may pangarap, tiwala at tiyaga, ay maaaring magtagumpay. At habang nakatingin siya sa malalaking gusaling itinayo ng kumpanya, isang bagay ang malinaw kay Lisa. Hindi pa ito ang katapusan ng kanyang paglalakbay. Ito pa lamang ang simula ng mas malaking laban, at mas malalaking tagumpay. Copy ends here pagkaraan ng ilang buwan mula nang opisyal na siyang itinalaga bilang junior designer. Dumating naman ang pinakamalaki at pinakamahirap na hamon kay Lisa. Isang international project ang pumasok sa kumpanya,
ang disenyo ng isang malaking cultural center na itatayo sa Metro Manila. Hindi lang basta gusali ang kailangan, ito'y magiging simbolo ng bansa, kaya't lahat ng malalaking kumpanya ng arkitektura ay nakikipagkumpetensya para makuha ang proyekto. Isang umaga, ipinatawag ni Don Alejandro ang buong design team sa conference room. Mga Ginoo at ginang, ito ang pagkakataong magpapatunay kung gaano tayo kahusay. At ikaw, Liza, tumigil siya saglit at tumingin sa kanya. Isa ka sa mga napili kong haharap sa kompetisyon para ipagtanggol ang ating disenyo. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ako po, sir, pero napakalaki po ng proyektong ito. Tumango si Don Alejandro, matalim ang tingin. Oo, at alam kong kaya mong sumabay kung may oras na dapat mong ipakita ang lahat ng natutunan mo. Ngayon iyon, nagbulungan ang ilan sa team. May mga natuwa, pero may ilan pa ring nagduda. Sigurado ba siya? Baka mapahiya lang tayo kung siya ang isabak. Pabulong ng isang architect. Ngunit hindi iyon inalintana ni Liza. Sa halip, mas lalo siyang kinabahan. Sa kanyang isip, bumalik lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Mula sa pagwawalis at paglilinis hanggang sa mga panahong halos sumuko na siya. Ngunit na yon, narito siya, nakaupo sa conference room kasama ng pinakamagagaling at hinirang upang makipaglaban para sa kumpanya. Simula noon, araw at gabi niyang pinag-aralan ang mga elemento ng cultural architecture ng bansa. Gumugol siya ng oras sa pagbisita sa mga museo, pakikipag-usap sa mga historiador, at pagbabalik tanaw sa tradisyong Pilipino. Sa bawat guhit ng kanyang lapis, sinikap niyang pagsamahin ang modernong disenyo at ang kaluluwa ng kulturang Pilipino. Isang gabi, dumalaw si Mark sa kanyang boarding house. Nakita nitong nakahilera ang mga sketches at nakasabit sa dingding ang iba't ibang inspirasyon. Mga larawan ng bahay kubo, mga lumang simbahan at mga makabagong gusali. Liza, sabi ni Mark, grabe ka na, halos hindi ka na natutulog. Ngumiti si Liza kahit may eye bags na sa ilalim ng mata. Mark, ito na ang laban na hindi ko pwedeng talikuran. Kung mananalo tayo rito, hindi lang kumpanya ang aangat, kundi pati ang pangalan ko. At higit sa lahat, may maipagmamalaki ako sa pamilya ko. Tumango si Mark at kahit may bakas ng pag-aalala, nakangiti siyang nagbigay ng suporta. Kaya mo yan, at kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo. Dumating ang araw ng kompetisyon. Sa isang malaking convention center, naroon ang iba't ibang kumpanya ng arkitektura mula sa iba't ibang bansa. Ang bawat isa ay nagpakita ng magagarbong disenyo gamit ang pinakabagong teknolohiya. Ang mga presentasyon ay puno ng holograms, digital effects at malalaking screen. Habang nakaupo si Liza at naghihintay ng kanyang turn, halos manginig ang kanyang mga kamay. Paano kung hindi nila magustuhan ang gawa ko? Paano kung masyadong simple kumpara sa iba? Bulong niya sa sarili. Ngunit naalala niya ang mga salita ng kanyang ina. Anak, hindi kailanmang magiging mali ang isang bagay na ginawa mo ng may puso. Nang tawagin ang kanyang pangalan, tumayo siya dala ang kanyang mga guhit at 3D mock-ups na hindi kasing bongga ng iba, ngunit puno ng detalye at kahulugan. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Magandang araw po, ako si Liza at ito po ang konsepto namin para sa Philippine Cultural Center. Sa bawat sulok at disenyo, sinikap naming ipakita hindi lang ang ganda ng arkitektura, kundi pati na rin ang kaluluwa ng ating lahi. Ang bubong ay hango sa hugis ng bahay kubo. Simbolo ng pagiging bukas at pagtanggap ng bawat Pilipino, ang mga haligi ay inspirasyon mula sa ating mga sinaunang simbahan na nagsisilbing patunay ng ating kasaysayan at pananampalataya. At ang buong estruktura ay nakaharap sa silangan, isang paalala na bawat umaga ay bagong pag-asa. Tahimik ang buong hall. Kahit walang hologram o makabagong epekto, ramdam ng lahat ang sinseridad ng kanyang presentasyon. Nang matapos siya, isang banyagang hurado ang nagsalita. Miss Liza, your design may not be the flashiest, but it speaks of authenticity and heart. It truly represents the Filipino identity. Nabunutan ng tinik si Liza, mulit alam niyang hindi pa tapos ang laban.
May mga kasamang hurado na nagtanong ng mahihirap na teknikal na bagay. Isa-isang sinagot ni Liza, gamit ang lahat ng kanyang pinag-aralan at pinagpuyatan. At sa bawat sagot niya, lalong tumitibay ang kanyang boses. Sa huli, matapos ang lahat ng presentasyon, inanunsyo ng panel ang kanilang desisyon. The winner of this year's Cultural Center project is Villa Rosa Construction. Napatakip ng bidig si Liza habang napaluha. Hindi siya makapaniwala na nagwagi sila laban sa malalaking kumpanya. Nagpalakpakan ang buong team at kahit si Don Alejandro na bihirang ngumiti ay bahagyang nagpakita ng ngiti at tumango sa kanya. Paglabas ng convention center, sinalubong siya ni Mark. "Liza, ginawa mo! Panalo tayo!" Niyakap siya nito ng mahigpit at sa wakas, pakiramdam niya ay sulit ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang mas lalo pa siyang susubukin dahil ang totoong laban ay hindi lang sa kompetisyon, kundi sa pagpapatunay araw-araw na karapat-dapat siya sa tagumpay na kanyang natamo. Copy ends here. Pagkatapos nilang manalo sa kompetisyon para sa Philippine Cultural Center, akala ni Liza ay tuluyan nang magiging madali ang lahat. Ngunit sa totoo lang, doon nagsimula ang pinakamatinding yugto ng kanyang karera. Ang proyekto ay hindi lamang tungkol sa disenyo, kailangan din itong ipatupad sa aktwal. At sa puntong yun, nakasalalay ang kanyang pangalan, pati na rin ang reputasyon ng buong kumpanya. Isang linggo matapos ang anunsyo ng pagkapanalo, ipinatawag ni Don Alejandro ang buong team. Ang laban natin ay hindi pa tapos, mariing wika ng CEO. Kung nagtagumpay tayo sa papel, dapat mas lalo tayong magtagumpay sa realidad. At ikaw, Liza, tumingin siya diretso sa dalaga. Ikaw ang magiging muka ng proyektong ito. Ikaw ang haharap sa mga kontraktor, kliyente at sa gobyerno. Halos hindi makahinga si Liza. "Sir, ako po. Pero hindi pa po ako lisensyadong architect. Baka hindi nila ako tanggapin." Malamig na tumugon si Don Alejandro. Kung kaya mong ipanalo ang puso ng mga hurado gamit ang iyong ideya, kaya mo ring patunayan sa lahat na hindi diploma ang batayan ng galing. Ang proyekto ay nasa kamay mo, Liza, at huwag mo akong bibiguin. Nagbulungan ang buong silid. May ilan pang nagduda, ngunit sa mata ng CEO malinaw ang desisyon. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Liza sa kanyang maliit na kwarto, halos hindi siya makapaniwala sa bigat ng responsibilidad. Tinignan niya ang kanyang mga sketch at dahan-dahang hinaplos ito. "Kaya ko ba talaga? Paano kung magkamali ako?" Bulong niya sa sarili. Ngunit agad niyang naalala ang mukha ng kanyang ama na nakaratay sa probinsya. Ang kanyang inang araw-araw ay nagsasakripisyo at ang kapatid niyang nangangarap ding makapagtapos. "Hindi ako pwedeng sumuko," mariin niyang sabi sabay pinahid ang kanyang luha. Kinabukasan, nagsimula na ang serye ng mga meeting kasama ang contractors at government representatives. Sa unang presentasyon, hindi na iwasang pagtawanan siya ng ilan. "Siya ba ang junior designer?" tanong ng isang kontraktor. "Mukha pa siyang estudyante. Sigurado ba kayo?" Mumiti si Liza kahit ramdam ang bigat ng kanilang manasalita. "Oo, ako nga. At handa akong ipakita sa inyo ang plano. Hindi lang para sa gusali, kundi para sa bansa." Isa-isa niyang ipinaliwanag ang bawat detalyeng teknikal, ang distrukturang kayang tumagal laban sa lindol, ang energy-efficient systems na magpapababa ng gastos, at ang mga lokal na materyales na gagamitin para mas lalo itong maging makabayan. Sa bawat salita niya, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa silid. Mula sa pangungutya, naging seryoso at interesado na sila. Sa gitna ng kanyang presentasyon, sumabat ang isang opisyal ng gobyerno. "Kung totoo ang lahat ng ito, bakit hindi na lang ikaw ang mag-lead sa site visits at construction meetings? Tingnan natin kung kaya mong panindigan ang sinasabi mo." Hindi na umatras si Liza. "Kung iyon ang kailangan para mapatunayan ko, gagawin ko." Dumating ang araw ng unang site visit. Mainit ang araw at puno ng putik ang paligid. Hindi sanay si Liza sa ganoong kondisyon,
ngunit pinilit niyang maging matatag. Nakita niya kung paano nagtatrabaho ang mga construction workers, pawisan at pagod. Lumapit siya at nakipag-usap. "Mga kuya, salamat sa sipag ninyo. Alam kong mahirap ito, pero ang bawat pawis ninyo ay magiging bahagi ng isang gusaling ipagmamalaki ng buong bansa." Nagulat ang mga manggagawa. Bihira kasi na ang isang designer ay lumapit at makipag-usap ng ganon. "Salamat ma'am," tugon ng isa. "Mas gagalingan namin para sa proyektong ito." Unti-unti, nagkakaroon ng tiwala sa kanya ang lahat. Ngunit hindi naging madali. Dumating ang mga oras ng problema. Nagkulang ang materyales. Nagkaroon ng miscommunication sa contractors at minsan ay halos magka-delay ang buong proyekto. Sa bawat suliranin, pinipili ni Lisa na manatiling kalmado. Tinatawag niya si Mark para humingi ng payo at madalas silang mag-usap ng team para humanap ng solusyon. "Mark, paano kung hindi natin ma-deliver sa oras?" Tanong niya isang gabi habang magkasamang tinipingnan ang mga plano. "Huwag kang mag-alala," sagot ni Mark. "Kung may isang bagay na napatunayan mo na, iyon ay kaya mong tumayo sa kahit anong pagsubok. Hindi ka na nag-iisa, Liza. May team ka, may pamilya ka at nandito ako." Sa mga salita ni Mark, muling lumakas ang loob ni Liza. Dumating ang pinakamalaking araw ng kanyang karera, ang final inspection ng mga kliyente at mga opisyal ng gobyerno. Sa harap ng kalahating tapos na gusali, nakatayo si Liza na may hawak na plano. Habang iniikot ang buong site, ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang bawat detalye, kung paano ito ligtas at sustainable, at kung paano nakapaloob ang diwa ng kulturang Pilipino. Pagkatapos ng inspeksyon, tumango ang pinuno ng proyekto mula sa gobyerno. "Miss Liza, wala kaming nakikitang dahilan para magduda. Ipinakita mong kaya mong maging leader. Sa totoo lang, nakaka-inspire ka." Napaluha si Liza sa harap ng lahat. "Maraming salamat po. Hindi lang po ito proyekto para sa akin, kundi para sa bawat Pilipino." Mula sa pagiging janitress na pinagtatawanan, ngayon ay naroroon siya. Pinapalakpakan ng mga opisyal at kinikilala bilang isang lider ng isa sa pinakamalaking proyekto ng bansa. At sa kanyang puso, alam niyang narating na niya ang ruruk ng kanyang karera. Ngunit hindi bilang isang taong ipinanganak na may pribilehyo, kundi bilang isang babaeng nagtiyaga, nagtiis, at nagtagumpay laban sa lahat ng hadlang. Copy ends here. Lumipas ang 3 taon mula nang magsimula si Liza bilang janitress sa kumpanya. Ang dating babaeng may mop at walis sa kamay, ngayon isa ng kinikilalang architect hindi lamang sa kanilang kumpanya kundi sa buong industriya. Natapos at na-inaugurate na ang Philippine Cultural Center, isang proyektong itinuturing na obra maestra ng makabagong arkitektura ng bansa. Sa araw ng pagbubukas nito, naroon ang mga opisyal ng gobyerno, mga kilalang tao sa industriya at libu-libong Pilipino. Habang nakatayo si Lisa sa harap ng gusali, nakasuot ng simpleng beige na bestida, halos hindi siya makapaniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Nakita niya ang kanyang ina at kapatid sa gitna ng crowd, nakangiti at umiiyak sa tuwa. "Ate, ang galing mo!" sigaw ni Neneng habang kumakaway. Lumapit si Lisa at niyakap ang kanyang pamilya. "Para sa inyo lahat ito. Para kay tatay, para sa mga sakripisyo ni nanay, at para sa lahat ng taong naniwala, kahit minsan ay wala na akong lakas." Nang magsimula ang programa, inimbitahan siya ng isang government official para magsalita. Kinakabahan man, lumapit siya sa podium. Tahimik ang lahat habang nagsisimula siya. 3 taon na ang nakalilipas. Hawak ko pa lang noon ay walis at mop. Wala ni isa ang naniwalang may kakayahan akong magdisenyo ng kahit isang gusali. Ngunit ngayon, narito tayo sa harap ng isang cultural center na hindi lang gawa ng aking kamay, kundi bunga ng pagtutulungan, tiwala at pananalig. Napalakpakan siya ng lahat. Sa gilid, nakita niyang nakatayo si Don Alejandro, hindi nakangiti, ngunit kitang-kita ang bakas ng respeto at pagtanggap. Matapos siyang bumaba sa entablado, nilapitan siya nito. "Liza, pinatunayan mong tama ako.
nang bigyan kita ng pagkakataon. Hindi ko man laging ipinapakita, pero ipinagmamalaki kita. Napangiti si Liza, bakas ang luha sa kanyang mga mata. Sir, kung hindi po dahil sa inyo, baka hanggang ngayon naglilinis lang ako ng sahig. Maraming salamat po sa tiwala. Sa mga sumunod na buwan, hindi natapos ang mga biyaya. Maraming kumpanya ang nag-alok sa kanya ng mas mataas na posisyon at sahod. Ngunit pinili niyang manatili sa Villarosa Construction bilang tanda ng kanyang utang na loob. Gayunpaman, nagsimula rin siyang magturo sa ilang pamantasan bilang part-time lecturer, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang karanasan at prinsipyo sa mga kabataan. Isang araw sa klase, tinanong siya ng isang estudyante, "Ma'am Liza, paano po ninyo nalampasan ang lahat ng panghihiya at hirap?" Numiti siya at sagot niya, "Ang sikreto ay hindi pagtakbo sa kahirapan, kundi ang harapin ito. Natutunan ko na hindi hadlang ang pagiging mahirap o janitress. Kung may tiwala ka sa sarili at patuloy kang magsusumikap, darating ang araw na makakamit mo rin ang iyong pangarap." Sa probinsya naman, ipinagawa niya ang lumang bahay ng kanilang pamilya gamit ang sariling ipon. Gumawa siya ng maliit na extension para kay tatay, na ngayon ay mas maayos na ang kalagayan dahil sa tuloy-tuloy na gamutan. Nagpatayo rin siya ng isang maliit na community center sa kanilang baryo kung saan pwedeng mag-aral ang mga kabataan at magkaroon ng libreng workshop. "Ate, ang dami mong natutulungan," masayang wika ni Neneng. "Parang hindi lang ikaw ang umaangat, pati buong baryo natin." "Yan ang totoo," sagot ni Liza habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa bagong tayong community center. Hindi kumpleto ang tagumpay kung hindi mo ito ibinabahagi sa iba. Samantala, sa kumpanya, nagbago rin ang ihip ng hangin. Ang mga dating nagdududa at nangaapi sa kanya, ngayon ay malugod na siyang kinakausap, humihingi ng payo, at minsan tangay humihingi ng tawad. Isang araw, nilapitan siya ng isang dating kasamang madalas tumawa sa kanya noon. "Liza, patawarin mo ako. Mali ako noon. Hindi ko nakita ang galing mo. Salamat at hindi ka sumuko." Mumiti siya at sagot niya, "Wala na yon. Ang mahalaga, natuto tayong lahat." Sa huli, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi lamang sa buhay ni Liza, kundi sa pananaw ng lipunan. Ang kanyang kwento ay ginawang dokumentaryo at madalas siyang inaanyayahan sa mga seminar at symposium. Minsan, habang nakaupo sa harap ng mga kabataang nakikinig, naramdaman niya ang lalim ng kanyang pinagmulan at ang taas ng kanyang narating. "Kung may isang aral akong gustong iwan sa inyo," sabi niya, "ito ay ang huwag kayong matakot mangarap. Kahit gaano kayo kaliit sa paningin ng iba, basta't buo ang loob ninyo at may tiwala sa Diyos, walang imposibleng makamtan." Nang bumalik siya sa bahay nila sa probinsya, muling humarap siya sa kanyang ama. Ngayon ay nakaupo na sa veranda. "Anak," wika nito, "hindi ko akalain na ang batang nagdodrawing gamit ang piraso ng uling noon ay magiging isang tanyag na architect na yon. Patawad kung minsan ay pinagdudahan kita." Niyakap ni Liza ang ama. "Tay, hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga, narito pa rin kayo at nasaksihan ninyo ang lahat ng ito." Habang lumulubog ang araw sa likod ng bundok, nakaupo si Liza sa tabi ng kanyang pamilya. Sa kanyang puso, alam niyang tapos na ang pinakamahirap na laban. Mula sa pagiging janitress na pinagtatawanan hanggang sa pagiging architect na iginagalang, natapos ang kanyang kwento, hindi sa luha ng kabiguan, kundi sa luha ng tagumpay at pasasalamat. Sa huli, napatunayan niya na ang sigaw ng isang CEO na minsang nag-utos ng "iharap niyo sa akin ang pinakamagaling na architect" ay hindi lamang tumatak sa mga dingding ng kumpanya, kundi naging hudyat din ng pag-usbong ng isang babaeng minsan itinuring na wala, ngunit ngayon ay isa ng haligi ng pag-asa para sa lahat.